Magandang araw po. Ako po ay si Christian G. de la Cruz. Ngayon, ipapaliwanag ko naman po ang tungkol sa thesis na ito. Ngayon, ang thesis na ito ay tumatalakay sa pagpapakatao sa kahulugan ng pagiging ako at kung paano nagkakaroon ng saysay ang ating pagkatao sa pamamagitan ng malay at malayang pagtanggap ng sarili at sa pagpapapasya. Ang pahayag na ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isinasakatuparan ay nagsasaad na ang ating pagkatao ay hindi basta ibinibigay o pinipataw sa atin. Ito ay isang biyaya na dapat tanggapin ng kamalayan at isakatuparan sa gawa at desisyon. Ngayon, ang ako bilang biyaya. Ang ako ay hindi lamang pangalan o pagpakakilanlan. Ito ay kabuuan ng ating pagkatao, ang ating damdamin, isipan, kakayahan at pananagutan. Sa sinasabing ito ay biyaya sapagkat hindi natin ito inilikha. Ipinagkaloob ito ng Diyos o kalikasan o buhay mismo. Ngunit, hindi sapat na ito ay tanggapin lamang kailan din itong isa buhay. Ibig sabihin ang pagkatao ay hindi tapos, kundi patuloy na nililikha sa bawat sa pagpili ng pagkilos natin at ang pagiging natatangi ng ako. Ang sabi sa thesis, nagtatangi ang aking pagmemeron sapagkat ako lamang ang maaaring maging ako. Ito ay pagpapaalala na walang sinuman ang makapagpalit o ganap ng makakagaya sa ating pagkatao. Ang ating pag-iral o pagmemeron mula sa meron o being ay may sariling kulay o boss o direksyon sa filosofiya. Ito ay konektado sa existentialismo. Ang paniniwalang bawat tao ay may kakayahang lumikha ng kahulugan sa kanyang buhay. Kung gayon, hindi naman natin makakamtan ang ating tunay na ako sa pamamagitan ng paggagaya sa iba sapagkat bawat ito ay may sariling bokasyon o tawag ng buhay. Ngayon, ang ako bilang pananagutan at pagpili. Ang linya na hindi nagiging ako kapag wala akong inaako ay nagpapakita ng mahalagang prinsipyo ng pananagutan. Ang pagiging tao ay hindi lamang tumatanggap ng biyaya, kundi pangutan nito ang ating mga desisyon, damdamin at relasyon. Kapag tinatakasan natin ang ating mga tungkulin, o pilit nating ginagaya ang iba, nawawala tayo sa ating mga tunay na landas. Sa halip sa bawat sa pag-ako sa ating mga desisyon at bunga nito, mas lalo nating nakikilalang sarili. Ang ugnayan ng sarili at ating kapwa. Bagaman natatangi ang ako, hindi ito nangangahulugang nakahiwalay ayon sa thesis. Ang katuparan ng sarili ay nakabatay sa malalim na mapagkikipag-ugnayan sa ating sarili, sa aking karanasan at sa aking mga kaugnayan. Dito ay pinapakita ng ako ay nabubuo sa ugnayan sa iba, sa pamilya, kaibigan at lipunan. Sa pilosopiyang Pilipino, ang pagkatao ay laging ako at tayo. Hindi ako lamang. Ang ating sarili ay nahuhubog sa pagkikisalamuha, sa pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ang proseso ng pagpipili sa paghahanay. Sinasabi rin sa thesis na ang ating pagkatao ay nakaugat sa walang hanggang sa paghahanay at sa pagpili kung ano ang mahalaga. Ibig sabihin ng pagiging ako ay hindi isang tuwid na labas, kundi isang patuloy na proseso ng pagdesisyon sa bawat yugto ng buhay natin. Pinipili natin kung ano ang uunahin, kung sino ang mamahalin, at kung sino ang mamumuhay ng may kabuluhan. Dito nagmumula ang ating bokasyon, ang tawag ng ating kalooban na tumugod sa mabuti at makabuluhang direksyon ng buhay. Ngayon, ang ako bilang gabay sa pamumuhay. Sa huli ang pahayag, hindi ito sa isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay. Ay nagsasabing walang perpektong direksyon tungo sa pagiging ganap na ako
Ang pagkatao ay isang paglalakbay, may pagkakamali, itong nadudulot, may pagkatuto at may pagbabago. Ang mahalaga ay manatiling tapat sa pagkakakilala sa sarili at tawag ng kabutihan sa mga ating buhay. Ang thesis ay nagtuturo na pagiging ako ay isang biyaya sa pananagutan. Hindi ito basta ibinibigay o hinuhubog ng iba, kundi unti-unti itong isinasakatuparan sa malay ng pag-ako sa ating mga desisyon, karanasan at ugnayan. Sa ganitong paraan, natatagpuan natin hindi lamang ang ating sarili, kundi ang ating kaligayahan, bokasyon at tunay na kahulugan ng ating buong buhay. Huwag tayong mabuhay sa anino ng iba. Hanapin natin ang sariling boses. Tanggapin ang ating kakayahan at kahinaan. At piliing mamuhay ng may saysay at malasakit. Ngayon, karagdagan sa pagpapalalim ng ako bilang na proyekto o sa pagpagkatao. Kung susuriin natin ang thesis, mas malalim na antas, makikita natin na ang ako hindi isang nakakapirming identidad, kundi isang dinamikong proseso. Ibig sabihin, hindi tayo pinapanganak na ganap na ako, sa halip patuloy tayong nagiging sa pamamagitan ng ating mga karanasan at pagpili. Ang bawat araw ay pagpapakataon upang likhain at tuklasin kung sino tayo. Sa tuwing tayo'y nagpapapasya, nagsusumikap, nagkakamali at muling bumabangon, unti-unti nating binubuo ang ating mga sarili. Sa ganitong pananaw, ang buhay ay parang pahina ng kwento na tayo ay mismo ay sumusulat, ang ating mga desisyon ay may salita, ang ating mga karanasan ay may mga kabanata, ngunit hindi tayo lipunan. Ang ating ako ay isang bunga ng pagkikipagtao sa iba at sa mga pangyayari sa ating mga paligid. Ang tunay na ako ay hindi umiiral na hiwalay sa mundo o sapagkat ako ay kabahagi ng mas malawak na ugnayan ng aking buhay. Ang pag-ako at pananagutan sa sarili. Ang hindi naging ako kapag wala akong inaako ay isang isinapakalalim na pahayag na pag-ako. Rito ay hindi lamang sa pagtanggap ng sarili, kundi sa pagtindig ng katotohanan ng aking pagkatao. Kapag inako ako ng aking sarili, tinatanggap ko hindi lang ang aking lakas, ang tagumpay, kundi pati ang aking mga pagkaluluhang at pagkakamali. Ito ay tanda ng maturity o paglago, sapagkat ang taong marunong umako ng pananagutan ay may kakayahang baguhin ang sarili. Ang taong laging isinisisi sa iba ang kanyang buhay ay nananatiling bihag ng kanyang takot. Subalit kapagkat sinabi kong ako ay may pananagutan sa kung sino ako ngayon, nagiging mali ako sapagkat hawak ko ang kapangyarihan na baguhin ang aking sarili at hubugin ang aking kinabukasan. Sa ganitong paraan na ako ay hindi egoismo o pagiging makasarili. Ito ay malay na paninindigan na ako ay simula at ng pagbabago simula sa aking sarili. Maaari akong ibahagi ang kabutihan sa iba. Ang relasyon ng ako at tayo. Sa kabila ng pagdidiin ng pagiging natatanging ako, hindi nito sinasabi na dapat tayong mamuhay ng hiwalay o walang pakialam sa iba. Sa kulturang Pilipino na ang ako ay laging bahagi ng tayo, may kasabihan nga tayo na walang ako kung walang tayo. Ang ating pagkatao ay nauhubog sa kapwa sa ating pakikisalamuha, sa pagkakaiba at pakikipagbahagi sa buhay ng ibang tao. Sa tuwing tayo ay nagmamahal, nagbibigay o naghihiramay, mas nakikilala natin kung sino tayo, kaya't ang ating tunay na pag-unlad sa sarili ay hindi lamang personal o tagumpay, kung hindi ipapahagi sa kabutihan ng iba. Sa pilosopiyang personalismo, sinasabi ng ang tao ay isang nilalang para sa kapwa. Ang ating pagiging ako ay may saysay lamang kung ito ay nakaugnay sa pagmamahal
katarungan at malasakit sa iba. Kaya ang pag-ako ay sa sarili ay hindi pagtuklas mula sa lipunan, kundi pagtugon sa tungkulin ng pakikipagkapwa-tao. Ang paghahanap ng bokasyon at kaligayahan, isinasahad din sa thesis na dito ko matatagpuan ang aking sarili, ang aking bokasyon, ang aking kaligayahan. Ito'y pinapakita ng aking pinagtuklasan sa tunay na ako ay daan sa pagtungo sa bokasyon, ang tawag nating kalooban at konsensya, sa kung ano ang makakabuluhan sa atin. Hindi ito laging tungkol sa profesyon o ito ay tungkol sa layunin. Halimbawa, maaaring ang isang tao ay tinatawag na magturo o maglingkod sa mag-alala, mag-alaga o lumikha ng bawat bokasyon ay natatanging dahil ito ay nakabatay sa ating sarili, mga ating sariling kakayahan at karanasan. Kapag nahanap natin ito, doon tayo nakakaramdam ng kaligayahan, hindi lamang dahil tayo ay may tagumpay, kundi dahil alam nating ang ating ginagawa ay totoo at makabuluhan. Sa pagkabaliktaran, kapag ginagaya lamang natin ang landas o pinipilit tayong tahakin ng daang hindi akma sa ating pagpapakatao, tayo ay nakakaramdam ng kawalan o ng direksyon. Kaya't mahalaga kilalanin kung sino talaga tayo at kung ano ang tao sa ating mga puso. Ang buhay bilang paglalakbay. Ang huling linya ng hindi ito ay isang tuwid na landas, ngunit gabay sa pamumuhay ay nagsisilbing paalala ng ang buhay ay hindi laging maayos o malinaw. Maraming liko, pagsubok at mga pagkada. Ngunit sa kabila ng lahat, ang ating pagka-ako ay magsisilbing kompas o gabay natin. Sa bawat desisyon, maaari tayong bumalik. Ito ay totoo sa aking sarili. Ito ba ay tugma sa aking ipinagmamahalaga? Kapag ang sagot, kahit mahirap, alam nating tama ang ating itinatahak. Kaya't ang pag-iiral ng bilang ako ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging tapat sa sarili at sa buhay sa kaloob natin. Sa kabuuan, itinuturo ng thesis na ito ay ang pagiging ako ay isang biyayang kailangan tanggapin, pagyamanin o isakatuparan. Hindi ito isang proyekto ng ibang tao, kundi proyekto ng ating sariling pagkatao sa pamamagitan ng pag-ako sa ating sarili. Matatagpuan natin ang tunay na kalayaan, ang ating bokasyon, ang ating lugar sa mundo. Kaya sa ating araw-araw na pamumuhay, dalhin natin ang diwang ito. Ang pagiging ako ay hindi basta pagkakaroon ng pangalan, kundi ang patuloy na pagsisikap na maging totoo, mabuti at makabuluhan sa gitna ng aking mga ugnayan at karanasan.